Okay? Isipin nyo, yun yung pangalan, ha? Yung pangalan, yung ibig sabihin ng pangalan nitong lalaki is the glory of the Father. So, dalawang salita ang pinagmulan niyan. So, yung Cleo at saka yung Pater. So, pag pinagsama yung Cleopas, so ibig sabihin, ipaalam ang kaluwalhatian ng Ama. Okay? Pero itong si Cleopas at yung kasama niya, parang wala yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang mga puso. Parang walang kagalakan. Tulad nga nung sabi dun sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Okay? Pero itong si Cleopas at yung kasama niya, okay, malungkot. Okay? Tawagin natin si Ikko. Halika dito, Ikko. Saka si Jan. Mukhang malungkot itong dalawa eh. Parang kinulang ata sa kanin. Kagabi. Okay? Okay? So, merong dalawang disipulo. Diyan lang kayo, ha? Diyan lang. Okay? May dalawang disipulo. Yung isa, pinangalanan. Cleopas. Okay na lang mag-usap kung sino si Cleopas sa inyo, ha? Okay? So, itong dalawang disipulo na ito, balak nilang pumunta sa Emmaus. Okay? Yung Emmaus ay north, saan ba nakalagay dito yan? Okay? Itong Emmaus ay northwest, okay? Northwest of Jerusalem. So, from Jerusalem, naglakad sila at ang layo nito ay 12.1 kilometers. Okay? So, siguro, ang estimate ko dyan, simula dito hanggang Bukawi. Yan. Okay? Nasubukan nyo na bang lakarin yan? Okay? 12.1 kilometers. Okay? Siguro, magandang goal yan, no? Lakarin mo, mag-jogging ka, 12.1 kilometers. Pero ito, sila ay patungo doon. At itong Emmaus ay lugar na merong mga hot spring. Yan. Ang ibig sabihin ng Emmaus ay hot spring. Parang sa Laguna. Di ba? Sino sa inyo nakapag-swimming na sa Laguna? Sa hot spring. Okay? Konti lang. Okay? So, isang lugar na pinupuntahan para makapag-relax at para makatanggap ng warmth. Okay? So, ginagamit yung tubig doon para maibsan yung mga nararamdaman. Halimbawa, kapag merong mga sakit-sakit sa katawan, okay? Lalo na yung mga nagkakaedad na, di ba? So, maganda magpunta doon sa hot spring. Nakaka-relax. Invigorating. Subalit, itong dalawang lalaki na ito, okay, habang sila ay naglalakad, nagtatalo sila. Okay? Tingnan nyo doon sa verse number 14. Okay? 14 and 15. Sabi dito, and they talked together of all these things which had happened. Nasabi ko na sa inyo kung ano yung pinag-uusapan nila. Okay? And then, sabi sa verse 15, and it came to pass that while they communed together and reasoned, yan, nagpapalitan sila ng kanilang mga pananaw, Jesus himself drew near and went with them. So, dito po sa pagkakataon na ito, na-meet nila ang Panginoon. They met Jesus Christ on the way to Emmaus. Okay? So, sige, maglakad kayo. Maglakad kayong dalawa. Okay? Yan, naglalakad sila. Sipin nyo, 12.1 kilometers ang kanilang lalakarin. O, nag-uusap kayo, nagtatalo kayong dalawa dyan. Okay? Parang nagtatalo kayo kung sino yung mas pogi sa inyong dalawa. Di ba? So, nag-uusap sila eh. And they were reasoning with themselves. So, tingnan natin dito, point number 1, the discouraged disciples weary walk. Okay? Hindi kayo parang naglalakad na na nagmamadali eh. Okay? Kasi discouraged kayo eh. Point number 1. The discouraged disciples weary walk. Okay? Walang kabuhay-buhay yung paglalakad nitong dalawa. Discouraged sila. Why? Dahil
yung kanilang sinusunod, ano nangyari? Nakita nila. Nakita nila na ipinako doon sa krus. Nakita nila na ibinaba yung katawan. O narinig nila na ibinaba yung katawan, inilagay doon sa garden tomb. Doon sa paanan ng Golgotha. Tuloy lang kayo. Okay? Tuloy lang, pero mabagal lang nalakad, ha? Mabagal lang nalakad. Okay? Sino sa inyo si Cleopas? Sino sa inyo si Cleopas? Sino si Cleopas sa inyo? Siya. Okay? So, discouraged itong dalawa. Okay? At papunta sila sa Emmaus. Gusto nilang mag-relax. Gusto nilang ma-encourage. Okay? Pero, kahit na anong activity ang gawin ng isang tao, kung wala doon ang Panginoon, walang mangyayari. Okay? Naghahanap tayo ng magsasatisfy sa ating soul, pero kung wala ang Panginoon doon sa activity na yan, sa hobby na yan, okay? Walang mangyayari. At itong dalawang disipulo na ito, discourage mo, hindi naman kayo discourage eh. Okay? Okay? Kanina umaga nung nakita ko kayo, yung natural. Okay? Yung natural na itsura ninyo kapag pagkagising ninyo, di ba? Tapos hindi pa nakakain. Di ba? Tapos nagtatalo pa silang dalawa. Okay? Why are they discouraged? Bakit discouraged itong dalawa? Okay? Isang ikot na lang. Balik kayo dito, ha? Okay? Inaasahan nila na si Jesus Christ magre-reign as their Messiah. Yun ang inaasahan nila. Meron silang expectation. Meron silang pananaw, subalit hindi natupad. Okay? Tapos ngayon, hindi nila alam kung hindi sila makapaniwala na nabuhay. O balik na muna kayo dito ang dalawa. Okay? Hindi sila makapaniwala. Yung expectation nila, hindi nangyari. Gusto nila si Jesus Christ, siya yung maging king, maghari na siya as King of Israel. Hindi nangyari. Okay? Disappointed sila. And this morning, hindi ko alam, marahil ikaw ay disappointed sa Diyos. Dahil hindi nangyari yung inaasahan mo. Maybe you are disappointed sa Diyos. Dahil, pinag-pray ko naman ito eh. Bakit hindi nangyari? Panginoon, sabi mo, you will give me the desires of my heart, pero bakit hindi nangyari? Well, hindi naman ibig sabihin hindi ibig sabihin na may mga pangako ang Diyos sa Bible, yun na yung mga bagay na prepare ng Diyos para sa atin. Nandiyan pa kayo? Okay? Hindi ibig sabihin na, yes, merong will ang Panginoon, pero yung will ng Panginoon, okay, sometimes, hindi naka-align sa expectations natin. Okay? Gusto nila mag-reign ang Panginoon, pero hindi nila nakita. Okay? From the Scriptures, that Jesus Christ, kailangan mo nang mag-suffer para iligtas ang kanyang mga tao. Disappointed itong mga disciples na ito. Ayan. Okay? Disappointed. Nakita nyo naman, di ba? Okay? Sila ay discouraged, disappointed, pero merong stranger on their way to Emmaus. Sino bang pwedeng dito? Okay? Halika, Brother Christian. Okay? May tulog ka ba ngayon? May tulog ka? Nakatulog ka ba? Okay. Habang sila'y naglalakad, nakasalubong nila ang Panginoon. Verse 15, Jesus Himself drew near. Sabi dito, Jesus Himself drew near.
Okay? So habang naglalakad sila, sinalubong nila ang Panginoon and He went with them. Andyan yan sa verse 15 ng Luke chapter 24. Pero sabi nga sa verse 16, but their eyes were holden that they should not know Him. So hindi nila nakilala. Estranghero ang Panginoong Hesukristo sa kanilang mga paningin. So, siguro, pinag-uusapan nila yung mga Old Testament prophecies na tinuro ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, this day, ngayong araw na to, natupad yung prophecy na ito. Okay? Iniisip nila, totoo ba yung sinabi ng Panginoon? Bakit kailangang mamatay siya? Ano nang mangyayari sa atin ngayon? And then, sa verse number 17, and He said unto them, what manner of communications are these that ye have one to another as ye walk and are sad? Okay? Ang Panginoon, kapag nagtatanong siya, hindi siya nagtatanong dahil kailangan niya ng information. Okay? Katulad dun sa Genesis chapter 3. Nung nagtago si Adan at si Eva dahil sinuway nila yung command ng Panginoon, kinain nila yung fruit ng tree of the knowledge of good and evil, nagtanong ang Panginoon. Sabi niya, Adam, where art thou? Pero hindi nagtatanong ang Panginoon dahil hindi niya alam. Alam ng Panginoon ang lahat. Pero nais ng Panginoon na itong dalawa, ma-realize nila kung ano yung nasa puso nila. Hindi problema yung hindi problema yung mga narinig nila eh. Okay? Totoo yung mga narinig nilang balita. Pero sa puso nila, okay, merong problema. Okay? Asan yung problema nyo? Okay, sa puso. O, lalahanin nyo yan, ha? Okay? So, pagdating dito sa verse number 19, bago pala dyan, doon muna tayo sa verse 18. Sumagot si Cleopas. O, Cleopas. Okay? Sinabi mo sa Panginoon, ikaw ba estranghero dito sa Jerusalem at hindi mo nalaman yung mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Okay? So, stranger para sa kanila. Okay? Hindi mo ba alam? Sabi nila, hindi mo ba alam yung chismis? Di ba? Hindi mo ba alam yung nangyari? Huli ka sa balita? Okay? Sabi niya, anong mga bagay? Sabi ng Panginoon, anong mga bagay? Now, alam ba ng Panginoon ano nangyari? Of course, siya yung subject ng mga usap-usapan eh. Siya yung ipinako doon sa krus. Siya yung inilibing, siya yung nabuhay. Muli, alam niya. Pero ang Panginoon, inilalabas niya, okay, sa dalawang disipulo na ito kung ano yung nasa puso nila. Okay? So, sabi nila, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Pero ito na, lumabas na. Okay? Nung silang dalawa lang, nagtatalo sila eh. Okay? Pero, lumabas. Ang galing ng Panginoon, no? Okay? Napalabas niya yung nasa puso nitong dalawa. Sabi nila, but we trusted. Yan yung sabi ko sa inyo. They were expecting something na gagawin ng Diyos. Pero hindi nangyari. Mangyayari naman talaga yan. Jesus Christ will reign one day. Pero, nung time na ito, iba pa. Okay? Merong pang nais ma-accomplish ang Panginoon at yan yung pinakamahalaga dahil yan ay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Kaya nga, kung babalik kayo sa Old Testament, okay, lahat ng bagay doon sa tabernacle, even doon sa Genesis, isipin nyo, yung pag-offer ni Abraham kay Isaac, it is a picture sa sacrifice na gagawin ng Panginoong Hesukristo. Although si Isaac na spare,
Pero ang Panginoong Jesucristo, talagang dumaan siya. Na siya'y sinacrifice para sa kasalanan natin. And then, fast forward tayo doon sa tabernacle. Okay? Yung mga animal sacrifices. Pinapakita, dyan pa lang sa Old Testament, na merong magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. So, itong dalawa, sabi niya, we trusted that it had been He which should have redeemed Israel. At sabi nila, and beside all this, maliban pa dito, ngayon yung ikatlong araw. Ang tanong, di ba, sinabi ba ng Panginoon, okay, sa mga disciples niya, na ako'y mamamatay, pero pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, ako'y mabubuhay. Sinabi niya sa mga disciples. But, hindi sila naniwala. May mga nagsabi na nga, verse 22, yung mga kababaihan, binalita na wala na yung katawan doon sa libingan. Okay? At verse 23, and when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels. Isipin nyo to, okay? Yung mga kababaihan, okay? Ng mga disipulo. Tapos may mga angels na nagsabi na nabuhay nga ang Panginoon. Pero itong dalawa, nagtatalo pa rin sila, nabuhay ba? Hindi. Hindi sila maniwala. Okay? Hindi sila maniwala. Okay? Nagtatalo. Itong dalawa. Okay? And habang tumatagal itong pagsisiwalat ni Cleopas sa mga nangyari, okay, nakikita yung kanilang unbelief. Okay? Nakikita yung unbelief. Narinig nila ang salita ng Panginoon, pero hindi talaga sila naniwala. Ang gusto lang nilang paniwalaan, yung gusto nilang mangyari. Pero mga kapatid, hindi ganyan nagwo-work ang salita ng Panginoon. Hindi ganyan nagwo-work ang promises ng Diyos sa atin. So, marami nang binigay ng mga witnesses. Okay? Pero gusto pa nila ng karagdagang ebidensya. Okay? Andun na yung proof. And, okay, habang nag-uusap sila, lumapit yung proof. Okay pa kayo? Parang inaantok na kayo. Okay? Alam nyo, may kwento dyan tungkol sa pagkakaantok. Okay? Oh, tama na, wag na kayo mag-usap ha. Di-distract na sila eh. Okay? So, merong isang pastor. Okay? Segue muna tayo kasi maraming inaantok. Okay? Merong isang pastor na veterano. Tinanong siya ng isang batang pastor, Pastor, yung mga members sa church, tuwing Sunday morning talagang ang daming natutulog. Okay? Sabi niya, ganito lang yan, para magising mo sila. Okay? Sabihin mo sa kanila, kagabi, okay, yakap-yakap ko ang isang babaeng asawa ng isang lalaki. Magigising sila. Sabi niya, sino yun? Yung nanay ko. Di ba? Nanay niya. Di ba? So, nanay naman niya eh. So, okay. E di sinubukan ng pastor na bata. Nakita niya, inaantok yung mga nandun sa mga pew. Sabi niya, kagabi, yakap-yakap ko ang isang babae na na asawa ng isang lalaki. Nagising yung mga member. Tapos biglang sabi niya, nakalimutan ko kung sino. Okay? Mamaya magigets niyo yung joke. Okay? Okay? Nakalimutan niya eh. Pero, balik tayo dito. Itong dalawa, sabi ng Panginoon sa kanila, then He said unto them. Okay? So, pinakinggan ng Panginoon.
yung diskurso nitong dalawa. Pero sabi, ano ang diagnosis? Sabi dito, O fools. Sabi niya, mga mangmang kayo. Okay? Ayun, O fools. And slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Old Testament, okay? Diyan pa lang meron sila eh. Nga pala, kung gusto niyo mag-sit in dun sa Doctrine of the Scriptures, si Pastor Angeles ang teacher sa Tuesday, mag-sit in kayo dyan. But yung binanggit ng Panginoon dito, the prophets have spoken, yung Old Testament yan, simula kay Moses hanggang dun sa Malakay, lahat yan. Merong prophecy patungkol sa Panginoon. But sabi dito, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And then verse number 27. At dito papasok yung second point natin. Okay? So nakita natin, point number 1, the discouraged disciples weary walk. Okay, baba na kayo doon. Salamat sa inyo, ha? Okay? Okay, Brother Christian, baba ka na din. The discouraged disciples weary walk. Number 2, we see here a detailed discourse of the Word of God. Okay? The detailed discourse of the Word of God. Verse number 27. And beginning at Moses. Okay? Ano yung mga aklat na pinasulat ng Diyos kay Moses? What? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And all the prophets. Yung Old Testament, isipin nyo yan, sa loob ng approximately 12.1 kilometers. Kung maglalakad tayo simula dito hanggang Bukawi, mga ilang oras aabutin. Abutin siguro ng more than 1 hour. Isipin nyo, mula Old Testament, kay Moses hanggang sa prophets, nag-Bible school ang Panginoon sa kanila. Okay? Nag-Old Testament survey ang Panginoon para ipakita sa kanila na yung mga bagay na nangyari, part sa plano ng Diyos. Okay? All scriptures, all the scriptures, the things concerning Himself. Now, sasabihin natin, paano ba magkakaroon ng faith? Romans 10:17. So then faith cometh by hearing. And itong dalawang ito, they are hearing the words of God. And hearing by the word of God. In-explain ng Panginoon. In-expound ng Panginoon sa kanila. Okay? Itong Old Testament, para makita nila, mabuksan yung kanilang mga isip, mabuksan ang kanilang spiritual eyes, their understanding sa plano ng Diyos. So, dito meron silang discussion. Isipin nyo, masarap ma-experience yung ganyan, di ba? Okay. Sino sa inyo gusto mong maranasan yan? Okay? Kaya mamaya, makita natin mula sa kanilang sariling bibig. Nung kausap nila ang Panginoon, may nangyayari sa kanilang mga puso. Pero, ano yung problem? Ano yung problem nitong dalawang ito? Hindi sa kulang sa evidence, madami nang nagsabi. Marami na nagpatunay. Pero, ano yung problem nitong dalawa? Tignan nyo dito sa verse number 25. Okay? Balikan natin yung verse 25. Ano sabi dito? Then he said unto them, O fools and slow of heart.
And then, sa verse number 32, ano sabi dyan? And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way? And then, in verse number 38, anong sabi dito? Okay? And he said unto them, why are ye troubled, and why do thoughts arise in your hearts? So, ano yung problem? Hindi problem yung pag-process ng information sa kanilang isip. Dahil totoo, yung kanilang mga narinig. Anong problema? Puso. Okay? Yung puso. Pwede silang mag-usap. Okay? Kahit mag-usap sila ng isang buong araw, pero hindi sila makakarating sa sagot na makapag-satisfy sa kanila. Anong kailangan? Kailangan ng maunawaan yung salita ng Diyos. At ang Panginoon, itinuro sa kanila, expounded to them the scriptures upang mabigyan ng liwanag ang kanilang maisipan, ang kanilang puso, at sila'y maniwala sa salita ng Diyos. Hindi lang yung pinapaniwalaan nila yung gusto nilang mangyari. Okay? Inopen ng Panginoon ang scripture. Sabi dyan, no? Beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Okay? And this morning, okay, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi problema yung ulo eh. It's not a head problem, it is a heart problem. Okay? Isipin nyo, series of messages ang Panginoon. Okay? Nagkaroon ng conference. Silang tatlo. Isipin nyo, ang Panginoon, the greatest teacher, in-explain sa dalawang ito, Genesis hanggang Malakay, okay? Ibinahagi ang salita ng Diyos upang mabuksan ang kanilang mga mata, makita kung sino ba talaga si Jesus Christ. Mabuksan ang kanilang mga puso para tanggapin ang kanyang salita. At hindi lang yan eh. Kapag naligtas ang isang tao, hindi lang mabubuksan yung kanyang mata, hindi lang mabubuksan yung kanyang puso, pati yung bibig niya, bubuksan niya para ibahagi yung mensahe na si Jesus Christ ay buhay at siya ang tagapagligtas. Marami na mga tao ngayon, sinasabi nila, save ako, nabuksan ang aking mata, kilala ko si Jesus Christ, nabuksan yung aking puso, tinanggap ko siya sa aking puso, pero bakit tikom ang bibig? Tikom ang bibig. Na para bang hindi niya kilala si Kristo. Hindi ba? Kapag may mabuting balita, may magandang balita, may nangyari sa iyong maganda. Halimbawa, sinagot ka nung nililigawan mo. O, di ba? Sa mga mag-asawa ngayon, nung sinagot kayo ng asawa nyo, masaya ba kayo? Ha? Okay, hindi ko alam sa misis ko kung binalita niya nung sinagot ko siya. Okay? Okay? Yung misis ko, hindi ko alam kung binalita niya nung sinagot ko siya. Okay? Okay? Ako pala yung nanligaw. Pero, sa mga asawang lalaki, nung niligawan niyo yung misis niyo, nung narinig mo yung kanyang matamis na oo, binalita niyo ba? Siyempre, good news eh. Okay? Yung babae na iniirog mo, di ba? Na pinapangarap mo, nagsabi ng oo, ay ibabalita mo yan. Kung may Facebook na nun, ibabalita ni Tatay Ruben yan. Di ba? Di ba? Dati malalaman mo lang eh. Okay? Kahit walang Facebook, mabilis kumalat yung balita. Di ba? Pero isipin nyo yan. Good news.
Pero ito, okay? Pag naligtas ka, nabuksan ang iyong mata, nabuksan ang iyong puso, bukas din ang bibig. Handang ipangaral ang kwento ng Panginoong Hesukristo. Okay? Pag talagang naligtas may pagkilos ang Panginoon. Pero kahit naligtas na ang isang tao, okay, hindi ibig sabihin niya na perfect na siya Dahil kahit naligtas na tayo, darating yung pagkakataon na madi-discourage ka. Sabi ko nga sa inyo kanina, disappointed ka sa Diyos. Dahil hindi nangyari yung inaasahan mo. Discouraged ka dahil hindi ka naniniwala sa swerte, pero sabi mo, puro malas ang nangyari sa buhay mo. Well, dadalhin tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na ganyan para ipakita sa atin yung kanyang kalooban. Okay pa kayo? Gising pa kayo? Okay? Kaya nga, ang Panginoon, itinuro sa kanila. He expounded to them the scriptures. Kaya hindi natin papalitan, okay, sa pulpito na ito, yung motivational message sa scriptures. Okay? Maraming yung puro motivational messages na lang Okay? Okay? May mga magtuturo, gusto ng Diyos, yumamang ka. Ganyan yung gustong-gusto ng mensahe. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Pagpapalain ka naman ng Diyos But, ayon sa kanyang kalooban. Sabihin nila, pagka ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka magkakaproblema. Hindi yan ang gospel. Dahil sabi ng Panginoon, kung meron mang susunod sa Kanya, if any man follow me, okay, let him take up his cross and follow me. Sabi ng Panginoon, take up his cross, deny himself. Isipin niyo yan? Okay? Hindi popular na mensahe yan. Deny yourself, you will die to self, and then you will follow Jesus Christ. Ayaw ng tao yan. Pero yun ang sabi ng Panginoon. Deny himself. Take up your cross and follow Christ. Itinuro ng Panginoon yung mga bagay patungkol sa Kanya. And what a personal explanation na ginawa ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, pwede nating maranasan yan. Pwede maranasan? Yes. Kakausapin ako ng Panginoon. Okay? Lalapit siya sa akin. Mga kapatid, dito tayo kakausapin ng Panginoon. Kaya paggising sa umaga, okay, huwag mo asahan yung Bible mong lalapit sa iyo. Kunin mo. And you walk and you talk with Jesus through His Word. Hello? Wag lang yung kapag Sunday morning. Attend ako sa church para makapakinig ako ng salita ng Diyos. Okay? Tapos good for 1 week na yun. No, mga kapatid. Every day. You need to walk, you need to talk with Jesus. And number 3, and last na. Ano oras ba? Okay? Parang lalagnatin ata ko. Okay? 10:19 pa lang. No? Number 3. So, number 1, ano yung nakita natin dito? The discouraged disciples weary walk. Okay? Walang kabuhay-buhay. Discouraged. Okay? Walang enthusiasm. Okay? Di ba may kanta dyan I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Di ba? Okay? Sa Tagalog, ako'y buhay, hindi patay, ano yun? Ha? Gising? Yung ba yun? Ako'y buhay, hindi patay, gising. Okay? Okay? Alive, alert, awake.
enthusiastic. Okay? Merong buhay, merong excitement. Dahil kapag talagang nakilala mo si Jesus Christ, okay, lumalakad ka kasama niya, merong excitement. Hello? Merong excitement. Kaya ang isang naligtas, okay, may kagalakan sa puso. Amen? Okay? Hindi naman ibig sabihin niyan lagi kang nakangiti. Okay? Dahil pag lagi ka naman siguro nakangiti, mukha kang payaso, di ba? Okay? Alam niyo yung payaso? Okay? Malalim na salita ata yan. Di na yata naiintindihan ng mga Gen Z. Okay? Clown. Okay? Pero kapag ikaw ay naligtas, okay, makikita sa mukha eh. Di ba? Ligtas, tapos lumalakad kasama ng Panginoon. Iba yung countenance. Kaya nga, kung titignan natin, sa simula nitong paglalakad nitong dalawa, malungkot sila. Okay? Parang yung dalawa kanina dito, di ba? Pero habang pinakikinggan nila ang Panginoon, Jesus Christ is expounding scriptures sa kanila, may nangyayari sa kanilang puso. And dito sa pangatlong punto natin, third point, a dynamic discovery of who this stranger was. Verse number 28. Okay? Yung word na dynamic dyan is enthusiastic. Lively. Dynamic. Okay? Ba? Gustong-gusto natin ng dynamic na speaker. Okay? Dynamic. So, ano yung sinabi dito sa verse number 28? And they drew nigh unto the village. Malapit na sila sa Emmaus, whither they went. And he made as though he would have gone further. So, nung malapit na sila doon sa Emmaus, ang Panginoon, ginawa niya, parang tutuloy pa siya. So, hindi niya nasasamahan yung dalawa. Okay? Pero, tingnan niyo yung nangyari ha, nung nag-spend sila ng time kasama ng Panginoon. Okay? Sabi dito sa verse number 29, but they constrained him. Maghihiwalay na eh. Dediretso ang Panginoon, sila papunta dito sa Emmaus, pero sabi nila, sama ka sa amin. Yung word na constrained dyan, hindi lang yung sama ka. Di ba? Yung parang nag-aalok na, kain ka. Pero hindi ka naman talaga bibigyan ng pagkain. May nag-alok sa akin, Pastor, kain ka. Nung kukunin ko na yung plato, ginanon. Parang ganun ba? Yung ano talaga eh, yung wala namang talagang plano na isama. Pero ito, they constrained him. They were asking the Lord, sama ka, abide with us. Sabi ng dalawa, abide with us. They constrained him. May kasamang pag-uudyok. Okay? Hindi lang yung sinasabi na, sama ka ba? Ayaw mo yata eh. Hindi. Halika. Samahan mo kami. Abide with us. For it is toward evening, and the day is far spent, and he went in to tarry with them. And verse number 30. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread. Okay? So, hindi ito yung Lord's table, ha? Ito ay meal. Okay? Dinner nila ito. He took bread and blessed it and break and gave to them. And there's something that happened here. Verse 31. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Alam niyo ang nangyari dito? Interesting. Nung nakita nila ang Panginoon dun sa daanan, hindi nila nakilala. Hindi natin alam kung ano itsura ng Panginoon dyan. Okay? Dahil sa Middle East naman, iba ang kasuotan, lalo yung mga Hudyo. Pero doon sa pagkain, sa hapagkainan, okay? Nung brinake ng Panginoon yung bread, nabuksan yung kanilang mga mata.
Bakit nabuksan? Nung brinake ng Panginoon yung bread, anong nakita nila? Okay? Ano yung pinambreak ng Panginoon sa bread? Kamay. At ano yung marka sa kamay ng Panginoon? Nakita nila yung print ng nails and their eyes were opened. Kaya pala, gustong-gusto nilang kasama ang Panginoon. Sabi pa nila, abide with us. Halika, sumama ka na sa amin. Sumama ka sa amin. Dito tayo maghapunan. Dito na tayo magstay sa gabing ito. And they were yearning for the Lord. Nasamahan sila. And then so verse number 32, and they said one to another, ito, nagkasundo na sila. Sabi nila, did not our heart burn within us? Pumunta sila sa Emmaus para makapag-hot spring. Pero, yung encounter nila sa Panginoon, hindi yung body nila, yung nakatanggap nung init, yung kanilang puso. Parang yung mga uling na nakahiwalay. Pag sinamahan mo dyan ng isang uling na nagbabaga, ano nangyayari? Magbabaga na din yung ibang uling. A dynamic discovery of who this stranger was. At nung na-realize nila, ang Panginoon yun na. Kaya nga sabi nila, hindi ba nakaramdam ka din? Okay? Nagliyab, nag-init ang puso dahil nakasama nila ang Panginoon sa lakad nila. Kaya mga kapatid, kung nais natin, okay, discourage ka, okay, ikaw ay disappointed, kailangan natin magkaroon tayo ng time, kausapin natin ang Panginoon at kausapin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Itong kailangan natin. Hindi yung, para mabalik yung aking sigla, kailangan kong gawin, kailangan kong mag-exercise. Okay yung exercise. Bodily exercise profited little. Little lang. But godliness with contentment is great gain. And how can we be godly? Ano ba ibig sabihin ng godliness? Okay? Godliness also means Christ-likeness. And how can we become Christ-like? Paano tayo magiging Christ-like? By spending time with Jesus Christ. By walking with Jesus Christ. Akala natin, ang dahilan ng panlalamig ay dahil hindi tayo nag-church. Hindi dyan nagsisimula. Nagsisimula when we are drifting away from the Word of God. Diyan nagsisimula. Huwag niyo isipin na, hindi na kasi ako nag-church. Okay? Yan yung isang consequence, pero nagsisimula talaga kapag nagdi-drift na tayo, nalalayo na tayo sa salita ng Diyos at hindi na natin siya kinakausap. Naramdaman nila. Sabi ni Cleopas, naramdaman ko yung puso ko. Nagliliyab. Uminit. Dahil nakasama ko ang Panginoon. At nung natanggap nila yung salita ng Diyos, okay, hindi mawawala yung fellowship sa Panginoon. Kaya nga, merong isang hymn, nandiyan ba, nailagay ba yung hymn? Pwedeng pakilagay sa screen. Itong sabi dun sa isang hymn,
break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, O living Word. Okay? Katulad ng isang usa na pag uhaw na uhaw, pupunta siya doon sa sapa, iinom. Dapat ganun din tayo uhaw sa salita ng Panginoon. At kung ating gagawin yan everyday, ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon, marinig natin yung kanyang salita, marinig natin yung instruction ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi mananaig ang discouragement. Tandaan nyo mga kapatid, ang discouragement, nangyayari naman talaga yan. Okay? Kung hindi ka nadi-discourage, hindi ka tao. Okay? Pero tao ba kayo? Yes, dadating ang time. Okay? Sa akin. Okay? Na-discourage ako. Dumating yung pagkakataon na ayoko mag-preach. Okay? Dumating sa pagkakataon. Okay? To tell you honestly, ayoko nang mag-preach. Okay? Alas 8 na ng umaga, Sunday yun ha, Sunday. Okay? Wala ako dito nun. Nandun ako sa Quezon City. Okay? Alas 8 na. Okay? Sabi ko, Lord, ayoko nang mag-preach. Pero sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, sabihin mo pa rin yung mga salita ko. Okay? Madi-discourage tayo sa mga ginagawa natin. Madi-discourage. Malamang darating yung discouragement sa mga tatay na dahil napapagod sa trabaho. Marahil sa mga nanay, dumarating yung pagkakataon na di-discourage kayo dahil parang wala naman nangyayari. Sa mga anak ninyo, may pinagpe-pray ka na iyong anak, pero parang wala nangyayari dito. Marahil may mga kabataan na nadi-discourage dahil sa mga problemang nararanasan nyo sa inyong buhay. Pero alam mo, kung ikaw ay lumalakad kasama ng Panginoon, hindi ka magtatagal sa discouragement. Dadating yan. Pero, kapag lumalakad ka kasama ng Panginoon, hindi ka magtatagal sa discouragement. Bakit? Yung mata mo nasa Panginoon. Katulad nitong dalawa na ito, hindi ko alam ang itsura nitong dalawa, si Cleopas at yung kasama niya, habang nakikinig sila sa Panginoon. Okay? Yung mga mata na malungkot, biglang, talaga? Habang nakikinig sila? Okay? Hindi yung mata na, okay? Okay? Minsan pumupunta sa church para makatulog eh. May insomnia sa gabi. Pero pag nandito, nakakatulog. Okay? At least nakatulong ako sa kanya. Okay? Pero alam nyo ba? Okay? Dadating ang discouragement, pero pagkasama mong Panginoon, nag-aalab ang puso mo para sa Kanya, nakatingin ka sa Kanya, by faith, may enthusiasm. Dynamic discovery. And mga kapatid, habang tayo ay naglalakad kasama ng Panginoon, habang kinakausap natin siya sa buhay na ito, at alam niyo ba, nakita nila, na-realize nila kung sino ba yung kasama nilang estranghero doon sa pagkain. Isang simpleng hapunan. At ang Panginoon, nais kanyang samahan sa pang-araw-araw. Okay? Nais kanyang samahan. Araw-araw. Doon sa mga pagkakataon na ginagawa natin, yung mga normal na activities natin everyday. Nais ng Panginoon, samahan tayo. At itong dalawang ito, nabasa natin kanina, bumalik sila sa Jerusalem. At sila na rin mismo ang nagsasabi, buhay nga si Kristo. He is alive. Okay? Jesus is alive. Kaya nga,
Hindi ba't magiging iba ang ating mga services kung bawat isang mananampalataya na pupunta dito, okay? Ang kwento niya, ang bukang bibig niya, okay? Nakausap ko ang Panginoon kaninang umaga. Okay? Ibang gagawin ng Panginoon. Kapag bawat mananampalataya, okay, kinausap ang Panginoon, hindi mag-aaway-away. Hindi magchichismisan. Hindi magsisiraan. Okay? Hindi yung hindi magpapansinan sa church. Why? Kasama at kausap ang Panginoon. Yung dalawa, sa umpisa ng pangyayaring ito, nagtatalo sila. Pero pagkatapos nilang makasama ang Panginoon, magkasundo na sila. Magkasundo. Dahil nakasama nila ang Panginoon. At kung para sa iyo, boring naman. Okay? Ang boring naman ng church. Okay? Hindi yan dahil boring yung service, but yung puso nanlalamig na. Okay? Bakit nanlalamig? Hindi na lumalakad kasama ng Panginoon. Hindi na nakikinig sa Panginoong Hesukristo. At bilang pagtatapos sa mensahe na ito, okay, Psalm 85 verse 6. Buksan niyo yung Bibles nyo sa Psalm 85 verse 6. And sana ito yung ating ipag-pray sa Panginoon ngayong oras na ito. Psalm 85 verse number 6. Sabi dito, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Nais nating mabalik yung kagalakan natin sa Panginoon. Okay? We need revival. We need the strength of the Lord. Kailangan nating ma-renew yung ating strength. Isa lang dapat natin gawin. Bumalik tayo sa paanan ng Panginoon. Bumalik tayo sa paglakad natin kasama niya at pakinggan natin siyang muli. Habang nakapikit ang mata, nakayako ang ulo, tayong lahat ay magsitayo. Tayo po ay tumayo. Tutugtog ang pianist ng invitation song. Bukas na po ang ating altar. Kung ikaw ay kinausap ng Panginoon, pumunta tayo dito sa harapan. Dito tayo manalangin. Dito tayo lumapit sa Panginoon. At kausapin natin siya. Kung tayo ay lumalayo na, we are drifting away sa Panginoon, alam naman natin yan eh. Nanlalamig ang ating mga puso, nawawala na tayo ng mga interes sa mga bagay patungkol sa Diyos. And that means, kailangan na nating bumalik sa Panginoon. Meron pa ba? Meron pa ba na kinausap ng Panginoon ngayong umaga? Pumunta lang tayo dito sa altar. Kung mo isipin, ay baka makikita ako ng mga tao, no? Kung mo isipin ang sasabihin ng mga tao, mag-focus ka sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo ngayon. Kaibigan, kung ikaw ay wala pang Kristo sa iyong buhay, wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, nais kong sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Kaya niya ipinagkaloob ang kanyang anak. Kaya pinagkaloob si Jesus Christ na siya yung namatay sa krus, hinilibing at nabuhay muli para bayaran ng iyong kasalanan. Kaibigan, kailangan maunawaan mo, nagkasala ka, patungo ka ng impyerno, at ikaw ay walang magagawa para mailigtas ang iyong sarili. Hindi yung kabutihan mo ang magliligtas sa iyo. Hindi yung relihiyon ang magliligtas sa iyo.
Si Jesus Christ lang na makapagligtas. Kaya meron ba ngayong oras na ito, nais mong sumampalataya sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Meron ba? Meron ba? Nais mong sumampalataya sa Panginoon? Meron ba? O po ipagpabukas, kaibigan, sa mga nagdala ng mga bisita. Salamat na inimbitahan nyo sila. Subalit, huwag natin kalimutan na ibahagi sa kanila ang mensahe ng kaligtasan na si Kristo lang makakapagligtas sa kanila. Si Kristo lang makakapagbigay ng bagong buhay sa kanila. Tayo manalangin. Manaming Diyos sa langit, marami pong salamat sa mensahe na inyo pong pinarating sa amin. Patuloy po kayong kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Kayo po Panginoon ng malawalhati. Dalayan po namin na ito pong mensahe na ito ay manatili sa aming mga isipan at puso all throughout this week. Maging reality ito sa aming buhay. Katulad ni Cleopas at ang isang disciple na kasama niya. Help us, Lord, to be able to walk with you, to talk with you, to listen to your voice na kinakailangan namin sa aming buhay. Ito po rin namin kayo pinapasalamatan. Ito po aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayong maupo.